Itong tao na ito ay pumatay ng marami. Nagnakaw, guilty of sexual sins, naging crime lord ng buong Nile Delta Gang, tinawag siyang the Shadow of the Desert, at ngayon ay isa na siyang santo ng simbahang Katoliko. Ito ang kwento ni Saint Moses the Black. Okay, simulan natin. Si Moses ay ipinanganak na slave noong 330 AD sa Ethiopia. Ipinagbili siya sa isang Egyptian government official. Mula pagkabata, alam na ng kanyang amo na may problema sila. Ayon sa mga sinaunang ulat, pinatalsik siya ng amo niya dahil sa pagnanakaw at hinalang pagpatay. Kaya imagine mo ito, sobrang undesirable mo na even sa pagiging slave na yung amo mo mismo ang nagpalaya sa iyo dahil hindi kanya matiis. Ito ang tao that we're dealing with sa kwentong ito. Kaya sa buenas na kapalarang ito, ano tingin yung ginawa ni Moses sa kanyang newly found freedom? Well, hindi siya nagbago. Lalo pa ngang lumala. Sumali si Moises sa isang grupo ng mga magnanakaw. Sabi nila, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Pero sa case ni Moises, naipag-friends pa siya sa mga ito. Pero hindi siya naging ordinaryong member ha? Dahil sa laki niya, naging bukod tangi siya. Mas matangkad si Moises sa average man noong panahon niya. At sobrang violente pa niya. Kaya naging leader siya ng grupo. 75 na katao ang under niya. At hindi petty theft ang ginagawa nila. Hindi sila yung nagnanakaw lang ng pandesal. Crime lord si Moises nung time na yon. May organization, parang mafia. May teritoryo. May reputasyon na kinatatakutan ng buong Nile Valley. At yung tag na murderer, hindi ito to be taken lightly. Kasi hindi lang ipis ang pinatay niya. Sabi ng mga sinaunang teksto, for all his grievous faults, murder, theft, fornication, idolatry. Hindi siya santo na may isang pagkakamali lang na nagawa sa buhay niya. Paulit-ulit ang kasalanan na ginagawa niya. At kinokolekta niya ang mortal sins na parabang Pokemon cards lang ang mga ito. Sinasabi rin ng mga historical documents na pinaghahanap siya ng mga otoridad. Isang wanted man na may dugo sa kamay. Malamang siya na ang public enemy number 1. May isang incident na nagpatunay kung gaano siya ka-dangerous na tao. May araw na sinubukan niyang magnakaw mula sa isang pastol o shepherd. Pero may isang asong tahol ng tahol. Kaya napaatras siya. Dahil sa frustration, sumumpa siyang gagantihan niya ang pastol na hindi niya manakawan dahil dito sa asong tahol ng tahol. Isang araw, natuklasan niya na itong pastol na ito ay nasa kabilang ibayo ng Nile River. Kaya anong ginawa niya? Lumangoy siya para tawirin ang ilog na may daladalang espada. Hindi ko alam kung anong klaseng galit ang meron siya para lumangoy sa Nile River na may espada. Para lang makaganti sa isang tao na may maingay na aso. Pero ganon ang level ng obsession ni Moises. However, nung dumating siya sa kabilang side ng Nile River, biglang nagtago ang pastol na frustrate muli si Moses. Kaya kinuha niya ang ilan sa mga tupa ng pastol. Pinatay at lumangoy pabalik dala ang mga bangkay ng tupa. Pinagpiestahan niya ang pinakamasarap na parte ng karne ng tupa at ipinagpalit ang wool para sa alak. Ito ang antas ng kasalanan niya. Hindi siya makapatay ng tao, kaya nagnakaw na lang at pumatay ng tupa bilang kapalit. Gusto niya lang ipa-feel sa sarili niya na nanalo siya, kahit na ang biktima niya ay hayop na lang. And at this point, mukhang mas masahol pa sa hayop si Moses. At malamang inisip niya na, siguro pagkatapos ng incident na ito, nag-guilty siya, nagsisi, at nagsimula na ang kanyang redemption arc. Mali! May mga konting stopovers muna tayo. Dahil at this point, may mga ulat na fornication at idolatry naman ang kanyang kasalanan. Pagsamba sa mga huwad na Diyos at immoral relations. Kaya hindi lang magulo ang buhay ni Moses. Sira din ang morality niya sa lahat ng dimensions. Kaya at this point, kung sasabihin ko sa inyo ng taong ito ay magiging santo, you have all the right na hindi ako paniwalaan. Pero dito, nagsimula ang change. Kahit sa gitna ng lahat ng kasamaan niya, may bahagi sa kanya na naghahanap. Isang araw, ay sumigaw siya sa araw, sa sun na nasa langit na para bang yung mga nasa pelikula, clenched fist. Kung ikaw ang Diyos, kausapin mo ako. Of course, wala siyang nakuhang sagot mula sa araw dahil, spoiler alert,
hindi Diyos ang araw. But I admire the effort dahil ngayong tag-init, alam natin kung gaano kahirap magdasal sa ilalim nito. Kaso, may boses siyang narinig. Kung gusto mong makilala ang tunay na Diyos, pumunta ka sa Esketis. Ano ang meron sa Esketis? Well, bago sabihin, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, pindutin nyo ang subscribe button down below. Kasi baka mamaya maklose nyo ang YouTube, pagsisihan nyo na nawala ang channel na ito forever sa inyong feed. Kaya subscribe na and hit that notification bell. Alright? Habang tumakas si Moises mula sa mga otoridad sa kalagitnaan ng pagtakas, natagpuan niya ang isang monasteryo sa gitna ng disyerto ng Sketis. Pumasok siya and marahil naganap siya ng nanakawin, pero marahil naganap din siya ng bagong buhay. Hindi natin alam, hindi malinaw ang motibo niya. Pero ikaw man, pagpasok mo sa isang monasteryo na balak mong nakawan at biglang na-realize mo na hindi pala mansyon ang napasukan mo, wala silang iisang kusing, instant regret ang abutan mo. Pero ang susunod na mga pangyayari ay hindi inaasahan ni Moises. Dahil sa kabila ng pagkakakilala sa kanya bilang isang infamous na kriminal, nagpasya ang mga monghe na protektahan siya mula sa mga otoridad na humahabol sa kanya. Ewan ko, di pa siguro ganun kalinaw ang batas ng disyerto. Pero tandaan nyo, itong tao na ito dapat kinatatakutan. 6 foot na murderous thug. Kaso, sa kabaitan ng mga monghe, ginawa nila ang opposite. Minahal nila siya bago pa man niya ma-deserve na mahalin siya. Para bang ang Panginoong Jesus na mahal tayo kahit hindi natin deserve na mahalin niya tayo. Kaya doon nagsimula ang pagbabago sa puso ni Moises. Pero hindi ito naging madali. Hindi siya kagad tinanggap na para bang walang nangyari. Ang totoo niyan, 4 na taon siyang sinubukan bago tuluyang tinanggap bilang kapatid sa ilalim mismo ni Abba Macarius the Great, isa sa pinaka-respetadong desert fathers ng simbahang Katoliko. 4 na taon. Hindi siya pwedeng maging full monk agad. Kailangan muna niyang patunayan na totoo ang kanyang pagsisisi. Dahil sa hirap ng pagbabagong buhay, sinabi niya mismo sa abot niya na si Isidore na hindi niya kayang iwanan ang dating buhay agad-agad. Ipinakita ni Isidore sa kanya ang pagsikat ng araw at sinabing, kita mo yan, dahan-dahan lang nawawala ang dilim. Dahan-dahan din magiging perpekto ang isang kontemplatibo. At hindi madali ang panahong ito para kay Moses. May mga sandali kung saan dumadating ang demonyo sa kanya. Literal, ayon sa tradisyon, sa anyo ng isang sugat sa kanyang paa na sapat lang para hindi siya makagalaw. Sa kanyang pananaw, ito ay direktang panghihimok ng kasamaan. Sinusubukan siyang ibalik sa dating buhay. Pero sa kabila nito, hindi siya sumuko. Dinagdagan pa niya ang panalangin at pananabik kay Lord. May isang kwento na naging patunay ng kanyang pagbabago. Sa paglipas ng panahon, si Moses ay naging isa sa pinaka-respetadong desert fathers. 500 monghe ang humiling na i-ordain siya bilang pari. Pero ang tunay niyang wisdom ay lumabas sa isang pagkakataong hindi malilimutan ng simbahan. May isang monghe na na-accuse sa kasalanan. Kailangan siyang i-judge ng council ng mga elder monks. Pinatawag nila si Moses para sumali, para hatulan ang nagkasalang kapatid. Tumanggi si Moses, pinatawag ulit. Tumanggi ulit. Sa pangatlong beses, sa wakas, pumayag na si Moses. Pero, pagdating niya sa council, may dala siyang isang malaking sako ng buhangin at may butas ang sako sa ilalim. Habang naglalakad siya, bumubuhos ang buhangin sa likod niya. Nagtaka ang mga monghe, "Aba, Moses, ano yan?" Sabi ni Moses, "Ang bumubuhos na buhangin, iyan ang aking mga kasalanan na nasa likod ko. Hindi ko na sila nakikita. At gusto niyong i-judge ko ang kapatid nating ito?" Natapos ang council, walang judgment, pinatawad ang nagkasalang monghe. Ang dating mamamatay tao na pinatawad ng Diyos, siya mismo ang nagturo na huwag kang manghusga. Kasi lahat tayo ay may kasalanan sa likod natin na hindi na natin nakikita kapag nagbalik loob tayo kay Kristo. Ano ang ending ng kwento ni Moses? Noong 405 AD, may mga bandidong sumalakay sa kanyang monasteryo. Ang mga monghe ay handa na lumaban. Pero si Moses, dating fighter at dating mamamatay tao, tumanggi siyang lumaban. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, "Tumakas lang kayo." Pero siya, nanatili kasama ang 7 monghe. The man who once swam across the Nile River with a sword to
killed someone over a barking dog chose to die rather than to fight back. Ang nabubuhay sa espada ay mamamatay sa espada. How ironic and blessed at the same time. At doon siya pinatay. Hindi siya lumaban. Ang dating killer naging martir ng kapayapaan. So bakit ko sinishare ang kwento ni Saint Moses the Black sa inyo? Kasi marami sa atin, tingin natin ang mga santo ay parang superhuman na pinanganak na may halo, never nagkasala. Pero si Saint Moses the Black, siya ang patunay na mali tayo. Kung kaya ni Saint Moses the Black makarating sa langit, isang murderer, isang magnanakaw, gang leader, fornicator, idolater, then lahat ay kayang maging santo. Bakit ikaw? Hindi. Ano ba ang kasalanan mo? Naggalit ka sa magulang mo? Nagsinungaling ka? May addiction kang hindi ma-overcome? Ang sainthood ay hindi tungkol sa kung saan ka nanggaling. Ito ay tungkol sa kung saan ka pupunta at sa kung sino ang kasama mo sa journey. Kaya, Saint Moses the Black, pray for us. Kung gusto nyo na makadinig ng mga kwento ng mga santo gaya nito, click nyo lang ang video right here.